lungsod ng Pagadian, umabot na sa halos 11,000 ang nagreklamong biktima umano ng Aman Futures Group. Kabilang dito ang isang lalaking namuhunan umano ng 50 milyong piso at ngayon nangangamba raw sa kanyang buhay. Nakatutok si Ian Cruz. 50 milyong piso raw ang puhunang nailagak ng 41 anyos na lalaking ito sa Aman Futures Group. Kaya naman VIP raw kung ituring siya ng Aman. Hindi na raw niya kailangan pumila kapag pupunta ng opisina ng Aman sa Barangay Kawit para mag-invest. Ngayong naglaho na ang Aman Group, naglaho na rin ang 50 milyong pisong investment mula sa kanyang bulsa at pera ng mga kaanak at kaibigan. At kahit siya na ang naloko, pakiramdam daw niya, kailangan pa rin niya ng proteksyon. Sa lagi po ng pera na niya sa sasakyan. Nakakatanggap po. Parang nasa peligro ang buhay ko. Kabilang ang lalaking ito sa halos 11,000 complainants ng Aman Futures Group na nagsumite ng reklamo sa NBI Pagadian. Hanggang kanina, marami pang dumarating na nabiktima rin umano. Ayon sa NBI, matibay daw ang ebidensya nila laban sa 5 incorporators mula sa Cebu na sumuko sa NBI na hindi lang si Manuel Amalillo ang umahawak ng pera. May mga account din na directly sa account ni Lilian. Malabo niya may tanggi kasi doon sa address ni sa Cebu during the initial stage ng operation. Ang mag-asawang Nonoy at Nympha Luna wala na raw dito sa Pagadian. Umaasa ang NBI at kanyang mga nabiktima, susuko si Luna. Wala kayong sighting sa kanya sa Pagadian? Wala. Sa Pagadian, zero. Yung asawa niya si Nympha? Kasama yata niya, hindi nang pagkakalam niya. And 2 kids. Sa susunod na linggo, magtutungo dito sa Pagadian ang Special Panel of Prosecutors. Dahil sa malit na espasyo sa Prosecutor's Office dito sa Pagadian, sa isang courtroom na isasagawa ang preliminary investigation. Inaasang daragsa ang mga nagreklamo laban sa Aman. Sana agad maaari ang mag-attend lang sa preliminary investigation natin ang yung mga respondents and complainants notified. Mula rito sa Pagadian City, Ian Cruz, nakatutok. Para 4 oras.